Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for October 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. So let's see what's coming to you, Aquarius, ngayong October 2024. Okay, so you have second house. Wow, Jupiter in Virgo in the second house. So, ngayong October, merong increase ng inyong resources, finances. So, pwedeng meron kayong mga bagong mga pagkakakitaan, merong abundance, merong expansion. I think mas magiging maingat ka ngayon sa finances mo, Aquarius, lalo na kung dumadami na yung income mo, maaring mas mag-i-invest ka or mas ima-manage mo ng maayos yung pera mo. Like for example, you will pwedeng magkokonsulta ka sa isang financial expert or advisor, no? Na magbibigay sa'yo ng advice kung paano mo mas mapapalago pa yung iyong kaperahan. Yung iba, maaring meron kayong mabibiling properties, bahay, lupa, sasakyan, or anything that will increase value, no, in your life or value in your properties. Ang ganda. Okay, let's see what else. Aquarius. Monkey humor. Okay, so maaring ngayong October, you will, kumbaga mas relax ka, na tipong you will take things lightly, na minsan yung iba sobrang seryoso, hindi na nagagawang mag-enjoy. So I think ngayong October, you will find humor in your life. No? So kumbaga, may mga pagkakataon na mag-enjoy ka rin, no? Go out, have fun with your friends, or you're not going to be too hard on yourself. You will be more caring sa sarili mo and having fun, good times with your friends or someone na mga malalapit sa iyo. Oo, hindi laging seryoso. Orca records. So this is past life. Pwedeng meron kang gustong mga matuklasan about your past, about your ancestors, ganyan. Maaring magiging interesado ka sa iyong mga ninuno, no? Yung lolo mo, lola mo. Maari rin tong sa sarili mo. Kasi yung iba, pwedeng you are spiritually inclined or you're into spirituality, interesado kayo na malaman yung past life ninyo. So, pwedeng kayo ay magkukonsulta sa isang past life reader, yung nag-check ng inyong Akashic records, ganyan. Yung Akashic records kasi, sa spiritual community, ito yung parang library siya ng kung ano yung mga naging buhay mo in the past. So, you also have detox. Ayan, cleansing, releasing anything that is cluttering you. Pwedeng maglilinis kayo ng bahay, like literal, general cleaning, major cleaning, or this is detoxification, like removing the toxins in your body. Pwedeng you will also focus on your health, no? Sa kalusugan ninyo. Pwede rin itong digital detox na hindi ka muna, kumbaga magbabawas ka ng kinukonsume mo sa social media. Oo, yung hours mo sa TikTok, babawasan mo, or sa Facebook, or any platform. Para magkaroon ka ng ng kapayapaan ng isip. You have the 8 of Wands. So, may good news na parating sa inyo. Anong good news to? In what area? 8th house sa investments ninyo. Or anything like taxes, ganyan. May good news.
Lalo na kung kayo nag-aasikaso yun ng business or mga permits, documents, or sa travel ninyo. Maaring kayo, meron kayong ina-applyan, pwedeng opportunity abroad, tapos may good news. Yung iba, ma-approve yung mga visas ninyo, kung nag-a-apply kayo ng visa. You have the Ace of Swords. There's a decision making. Oo. Maaring meron ka ng clarity on which path to take. Kasi yung iba, naguguluhan kung saan papunta, kung anong direction yung tatahakin. So, some of you, merong clarity na, ito na yung itatahakin ko o ito na yung gagawin ko. You have the Hanged Man, which is pagkakaroon ng ibang perspective sa buhay eh. So, yung iba sa inyo, maaring yun nga, nagkakaroon ng spiritual awakening, marami ka nare-realize about yourself, about sa surroundings mo, about your belief system, nagbabago rin. You also have the King of Swords. So, this is power, ambition, influence. So, mas magiging focus ka rin sa mga goals mo sa trabaho mo, sa career. Maaring magse-set ka ng bagong goal na, before the year ends, dapat magkaroon ako ng increase ng sweldo or ma-promote, ganon. Or nagiging strategic ka ngayon sa mga gagawin mo, sa mga actions mo. Let's see sa money, career, finances. You have the Eight of Swords. May anxiety dito. Bakit? Parang nahihirapan kayo na na gawin ang isang bagay na gusto nyong gawin sa work, sa trabaho, sa career ninyo. Siguro iniisip nyo, baka hindi ko kaya to, or baka hindi to para sa akin. Kaya lang yung Eight of Swords kasi it's all on your mind. Kumbaga, ang naglilimita lang nito sa iyo is yung sarili mo, yung takot mo, yung mga what ifs mo na negative, no? What if ganito mangyari? What if hindi maging successful? What if, 'di ba? So talagang pag yun ang iniisip mo, hindi mo talaga magagawa yun, yung mga plano mo. 'Di ba? You have to let go of that. I think that's part of your cleansing as well, na para maging clear yung isip mo. Pwedeng ikaw ay mas lalabas, one with nature. You may also be traveling para makapag-ground ng sarili mo. Oo. Sa love life, you have the Nine of Pentacles. If you're single, pwedeng hindi mo pa interest ngayong October yung relationship. Maaring mas focus ka sa career mo, sa business mo, sa income mo, paano mo mas maaalagaan yung sarili mo. Kasi syempre, paano tayo makakapag-alaga ng iba kung hindi natin naalagaan ang sarili natin? So, for some of you, sarili nyo muna iisipin nyo. If you are already in a relationship, I think mas maiisip mo rin na alagaan yung sarili mo, lalo na kung ikaw yung nag-aalaga sa person that you're dealing with. So, I think ngayon, mas focus ka sa sarili mo on self-improvement. You have Mercury in Scorpio in the 8th house. Maaring merong mga taong susubok na pilitin ka sa mga bagay na ayaw mong gawin. Okay? So, maging maingat. Lalo na if it's something to do with money or investments, maging maingat dyan. You have Venus in Virgo in the 6th house. I also see you na pagdating sa kalusugan mo, mas magiging mapili ka rin sa kakainin mo. Kumbaga, pwedeng iba sa inyo, you are on a diet, o kaya meron kayong specific goal na gusto nyong ma-achieve for your health. So, ngayon magiging maingat kayo sa kakainin nyo. Ayan. You also have the Sun in Cancer in the 4th house. Resourcefulness. So, stability in your finances and your needs. Lahat ng needs mo, mapoprovide para sa'yo. Lalo na't ikaw ay maparaan. Kayang-kaya mong gumawa ng paraan. Kumbaga, lahat ng needs mo, ng family mo,
Minsan akala mo hindi mo kayang ma-provide, pero biglang ayan, andyan yung opportunity. Kaya mo pala. Find strength in social community and achieve your goals. Yes. So, some of you, malaking bagay rin yung mga taong nakapaligid sa inyo, yung community, yung group na kinabibilangan ninyo. You will find support from these people na tutulong sa'yo para mapaunlad mo rin yung sarili mo at ma-achieve mo yung mga goals mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.